Magandang araw po. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Ito po yung magandang apo. Apo. Ito po si Nanay Tali. Nasa higa po siya kasi may depresya po yung balakang, yung mga buto. Kaya nahihirapan po siya tumayo, umupo. Kaya ganyan na lang siya. Nawa, patnubayan siyang Panginoon Diyos. Amen. Ayan. Ginagawa po natin, dinadalaw natin siya linggo-linggo para dalan po ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Amen. God is good all the time. Ayan. Kaya, meron po tayong kasama rin po yung apo. Ayan. Husband and wife. Anak po nila yung magandang bata. Isa pa, Happy Lord's Day po, Yung Lord's Day po, yan po yung nakalagay sa Biblia. Nung sinabi ng Diyos, yung tungkol po sa, anong tawag dito, nasa 10 utos, nandun po yun. Tignan natin, yung Lord's Day. Ang sabi rito ay ito. Tignan natin, para makita natin ito. Exodo chapter 20 verse 11. 6 na araw kung nilikha ang langit at lupa, at ang dagat ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mainga ko sa 7 araw, kaya ito ang aking pinagpala at tinilaan para sa akin. Yan, yung 7. Lord's Day po yan, Yan. Pinagpala ng Diyos ang araw ng 7. Dito po sa Pilipinas, ang 7 ay Sunday. Yung sa Middle East is Biyernes yata. O yung mga iba, ang mga Hudyo ay Sabado. Yan. Kaya naman tumama po yung araw na yun ng 7. Basta 7 po nakalagay. Wala siya sinasabi kung ano ang araw. 7 lang ang nakalagay. Ngayon, nandito tayo upang magbahagi ng mabuting balita na nakasaad po sa Biblia. Pero bago tayo tuluyang pumalahot, tayo muna ay sandaling manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't kaisipan upang sa ganon po ay makaunawa kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Nalalapit na po ang pagdiriwang o selebrasyon ng mahal na araw. Yung mahal na araw po, yun ay paggunita ng ginawa ng Panginoong Yesus, pagpapakasakit, pagpapakahirap, hanggang siya po ay namatay sa ibabaw ng krus. Upang tayo po ay matubos. At marami pong gumawa ng mga pelikula. Iba-ibang gumawa sila ng parang replika ng Passion of Christ o yung pagpapakahirap ni Jesus. Sana hindi lang po manatiling panuhorin yun. Kung hindi, tignan ninyo kung ano ang dalang mensahe nun. Bakit po ipinako si Jesus sa krus? Sa lang pong dahilan. Para po matubos ang ating kasalanan. Tingnan nyo po yung Biblia. Babasahin natin, Ganito po ang mababasa sa sulat ng Hebreo. Ganito po ang babasahin o mababasa. Chapter 10. Verse 2. Kung mapatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan pang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga halay nito ay
nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. 4. Sapagkat ang dugo ng toro ang mga kambing at hindi makakapawi ng mga kasalanan. 5 saka 6. Dahil diyan nang si Kristo naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay at mga handog at mga hayop na andang sunogin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, kundi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawi ng kasalanan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi pa niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihandog ayon sa kasulatan. 9. Saka niya itinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. 10. At dahil sinunod niya ang kaloob ng Diyos, dahil ginawang banal ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Maliwanag po, kahit alinsunod po sa batas ang paghahandog ng mga hayop, inalis na po ng Diyos. Hindi na po kinalugdan ang mga paghahandog ng mga tao noon. Kaya inalis niya po yung unang handog at pinalitan niya ng bagong handog. Alin po yon? Si Jesus po ang inihandog. Kaya lahat ng tao po, saklaw nito. Yung handog ni Jesus. Anong tawag ni Juan kay Jesus? Dito po sa 1:29, meron tayong mababasang ganito. Ang sabi niya, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sino po si kordero? Si Jesus. Anong ginagawa ni Jesus dito sa mundo? Nag-aalis ng kasalanan. Nino? Ng sanlibutan. Ibig sabihin, mga tao po ang bumubuo ng sanlibutan. Bakit? Lahat po kasi tayong mga tao na nabubuhay dito sa mundong ito ay lahat po ay makasalanan, kaibigan. Wala pong taong hindi nagkasala. Kaya sabi ni Pablo, lahat nagkasala. Kaya kung wala po tayong kasalanan, edi wala po sanang Yesus na ipinako sa krus. Wala sanang Yesus na ginugunita taon-taon na lang. Ano po? Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Dito po mababasa ang ganito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 3:23 ng Roma. Sabi ni Pablo, lahat. Ibig sabihin, pati ako, sabi ni Pablo. Hindi sa pera ni Pablo ang kanyang sarili. Bakit? Tao di siya. Lahat ng tao nagkasala po sa Diyos. So, anong dapat natin gawin, kaibigan? Paniwalaan natin na si Jesus ang tumubos ng ating kasalanan. Pag hindi kayo naniniwala, kasi may reliyon hindi sila naniniwala na si Jesus ang tumubos ng ating kasalanan. May mga reliyon hindi naniniwala kay Jesus. Hindi naman daw si Jesus yung napako sa krus, kundi kamukha lamang niya, sabi nila. Isang grupo yan, marami yan. Pangbuong mundo yung reliyon na yan. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay manunubos. Naniniwala sila sa Diyos na ang Diyos ay nagliligtas, manunubos, pero si Kristo hindi sila naniniwala. Ganyan po ang paniwala ng ibang reliyon. Pero sa Biblia po, ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesus. Kaya ang ginawa ng Diyos, isinugo po si Jesus dito sa lupa.
nilagyan niya ng isang katawan. Ibig sabihin, wala pong katawan ng Yesus. Yung katawan na yon na nilaan ng Diyos, yung binasa natin, Hebreo chapter 10 verse 2, yung tuloy-tuloy na basa, nandun yun eh. Tingnan natin. Baka hindi nyo po masyado na, sa verse 7. Kaya sinabi ko, ako'y narito o Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ito pa, 5:6. Dahil diyan, ito, yung specific na lang. Sa 7. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Yun. Inanda ng Diyos ang katawan ni Jesus upang maging handog. Nilagyan niya po ng katawan si Jesus na gaya natin. Kasi po, wala siyang katawan na gaya natin. Ibig sabihin po, hindi po siya tao. Dito para maliwanag pa yung isang sulat, ito, sa 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na sa may kapangyarihan sa kamatayan. Yung mga taong mananampalataya po, sabi niya, sila'y tao may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus. Hindi po siya tao. Naging tao. Nilaanan siya ng Diyos ng laman at ng katawan na may laman at dugo. Gaya ng mga anak ng Diyos, yung mananampalataya, may laman at dugo, sabi ng kasulatan. Kaya po, naipako po si Jesus kasi may laman at dugo. Pag wala siyang laman at dugo, wala siyang katawan na gaya natin, hindi po siya pwedeng ipako sa krus. Kasi espiritu siya. Ang Diyos espiritu, naturalmente ang kanyang anak na si Jesus ay espiritu. Jesus is the Son of God. Kung ano po ang Diyos, ganun din po ang anak. Magtatay po sila, Father and Son. Kaya yung mga nagsasabi na kung ano-anong binabati ko sila kay Jesus, huwag kayong maniwala dyan. Magbasa po kayo ng Biblia. Mas matibay kung kayo po yung nagbabasa. Tatandaan niyo po, lahat po tayong tao nagkasala ayon kay San Pablo. So anong dapat natin gawin? Ibayaran natin yung kasalanan natin. Pero ang problema, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin sa Diyos kung tayo lang ang gagawa ng paraan. So mahal tayo ng Diyos. Siya na rin po ang gumawa ng paraan upang tayo po ay matubos ng kasalanan. Anong ginawa? Nilagyan po ng laman at dugo o katawan ng kagaya natin si Jesus. Pinadala po sa dito sa lupa upang siya po ang tumubos ng ating kasalanan. Kaya kung inyo po mapapasin yung sa cross, sa ibabaw ng krus, anong sabi ni Jesus? It is finished. At nalagot ang kanyang hininga. Natapos niya po sa ibabaw ng krus ang katubusan ng ating kasalanan, kaibigan. Kaya dapat sampalatayanan natin ito. At kung sinasampalatayanan natin ito, meron tayong dapat gawin. Tingnan niyo po ang sulat ni Apostol na si Pedro. Ganito naman ang mababasa. Unang Pedro 2:24. Basahin natin sa Unang Pedro 2:22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, tinutukoy si Jesus. O nagsinungaling kailanman. Ibig sabihin talagang wala pong kasalanan ng Jesus. 22 o 23. Nang siya'y insultuin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubayan niya ang lahat sa Diyos.
na makatarungan kung umatol. 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Maliwanag po. Yung kasalanan natin, dinala po ni Yesus. Yung pasan-pasan pong cross ni Yesus sa kanyang balikat, yun po ang ating mga kasalanan. Yun po ang nagpahirap sa kanya. Kaya ninyo po mapapansin, pag napanood ninyo yung ganyang pelikula, ilang beses po siya natumba. Kasi po, inahirapan na po siya. Kasi nga po, nasa kalagayan tao siya. Nagkatawang tao o naging tao po kasi siya. Upang siya po maghirap, magtiis, libakin, amakin, hanggang atulan na siya ng kamatayan. Yun po ang capital punishment noong panahon nila, na pinapako po sa krus ang mga nagkasala ng mabigat na kasalanan. Kita nyo po, pangangaral lang, mabigat na kasalanan pala yun. Buti na lang ngayon, pag may nangangaral, hindi na. Pero noon, may picture na. Si Pablo, dahil na nangangaral, kaya po nabilang ko hanggang patayin siya. Sila Pedro, ganun din po, nagsipangaral lang sila. Si Jesus, nangaral din si Jesus. Sipin niyo po, ganun kalapit ang mga batas noon, ano? Nangangaral ka lang na salita ng Diyos, kasalanan na pala sa kanila. Di po ba? Pero sabi ng Biblia, wala pong kasalanan si Jesus. Ang nangyari, yung kasalanan natin, kinuha ng Diyos, itinataw kay Jesus. Yun ang totoo. Kaya itinuring siyang may sala. Dahil yung kasalanan natin, inako niya. Kinuha. Parang simpleng kwento. Meron kang utang, hindi ka makabayad. Meron biglang dumating na kaibigan mo, may pera. Binigyan ka niya ng pera, nakabayad ka sa utang mo. Ganun lang po yun. Tayo, hindi tayo pwede makabayad ng utang sa Diyos. So, anong ginawa ng Diyos? Pinadala si Jesus. Siya naghirap, nagdusa, hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Praise the Lord. So ano lang dapat natin gawin? Ang sabi ni Pedro, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Yun pala, kapalit. Mamuhay po tayo sa salita ng Diyos. Mahirap bang mamuhay po sa salita ng Diyos? Hindi. Dapat talaga mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Tingnan natin. Sa Mateo 4:4, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kailangan natin yan, kaibigan. Kasi yan ang buhay natin, salita ng Diyos. Sana po meron tayong natutunan, mga kaibigan. Kasi ang Biblia po ay ginagamit natin para magbasa tayo ng Biblia, para mag-share tayo. Opo, lahat pong ito, kuha po sa Biblia. Wala po tayong sariling aral. Aral ng Biblia po. Pipilitan ka po. Ito nga po ni Nanay Tali. Kita niyo? Tayo ka muna. May nabibigatan yung kamay. Sir. Ikaw? Makulit dyan, halika rito. Palibasa, maganda isa, kaya siguro makulit siya. Ayan na. Dumidila-dila pa. Huwag ka didila-dila. Huwag papakita yung dila mo. Sige po, ganito na lamang po ng ating home Bible study. Naglalambit po yung apo. Hindi natin mahalis yan. Kaya alam niyo naman yung mga apo, kasi nasabi nila, mapaglambing daw yan.
Sabi nila, pag kami po ka na raw, nakabayad ka ng utang. Ewan ko, saan nila nakuha yung ganun turo? Nakakapagbiya po ka na. Opo. Sige, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Ayan. Once again. Ayun. Meron mga iba nagiginig. Ayan si Nanay Tali. Oh. Sige po, ano? God bless us all po. Barangay 104, Sony, District 1, Tondo, Manila. Babayo.